Hello, good evening. Hello, good evening po. Welcome to Petty Night. Yes, thank you po. What's your name? Anong pangalan po? I'm Appleberry. Apple. Can I just call you Apple? Miss Appleberry. Apple na lang, Yes, okay yes. lang. Yes po, yes po. Ang corny ng Appleberry pag buong buha sabihin. Ilan taon ka na? 37 po. 37. Ba't ka paos? Nangyari sa'yo? Ba't ka paos? Ano kinain mo? Siguro na, laging po yan. Okay. Asan ka ba ngayon? Anong lugar ka ngayon, Apple? Manila po. Manila. Okay. Apple, Manila. Apple, 37 from Manila. Anong ginagawa sa buhay ni Apple? Ano, stay at home mom. At the same time, freelance student po. Ano po yan? Hindi ko narinig. Ano po yan? I'm a stay at home mom. At the same time po, freelance tutor po. Freelance tutor. Ah, okay. Ano pong tinuturo niyo po? Lahat po ng subjects. Sa pang-elementary, ganun po. Yes, yes po. Math, tinuturo niyo din po. Yes po. Pakipaliwanag nga po sa akin ang Pythagorean theorem. Seryoso po ba? Apo, hindi niyo po ba kaya ipaliwanag? Hindi niyo po ba kaya ipaliwanag sa akin ang Pythagorean theorem? Sa ngayon, hindi ko siya kayang ipaliwanag, sir, kasi mas gusto kong i-share yung problema ko. Ano ba yan? Gusto ko pa na malaman kung ano yung Pythagorean theorem. Grabe ka, ha? Oo. Tsaka ano pong ginamit ni Aristotle na na formula kung bakit nagka-up siya ng 4 elements in nature. Hindi niyo po kayang paliwanag sa akin? Hindi niyo po kaya. Joke lang, Apple. Ay, nako. Anyways, ilan na anak mo, Apple? 2 po. Ilan taon yung panganay? 10 years old po yung eldest, and then the youngest is 3 years old. 10 and 3. Yes po. Bakit ang layo na agwat nila? Kasi po, kasi yung husband ko kasi, una pa lang, nakita ko na sabi ko. Ano yung wait lang ha? Naging Jarvis yes. ka po. Ano po yung husband mo nakita ko? Una pala nakita mong? Red flag po siya para sa akin. Kasi, red flag? Red flag siya. Kaya sabi ko, ilang taon na po ba kayo mag-asawa? Ano ba? Ano po, ilang taon na po ba kayo mag-asawa, ma'am, ngayon? Pardon? Ilang taon na po ba kayo mag-asawa? Yes, sir? Hello? Pagbintangan niyo ako, ha? Naputol. Hello? Hello? Ano nangyari sa'yo? Ba't naging, Iron Man ka? What do you mean, sir? Going back to I was asking you, ilang taon na kayo mag-asawa? Okay. Ito na ba? Almost 11 years married na po kami. And okay. 13 years together. Ano po? 13 years na po kami together. 11 years married po. Okay. Sabi mo sa akin, una pa lang, may mga red flag ka nakita. Ilang taon kayo na makita mo yung red flag? Nung una pa lang, nung boyfriend ko pa lang siya, sir. Ba't pa nagpakasal? Kasi, hindi ko din alam, sir. Siguro, sa mga, mga ginawa niya, mas nangibabaw yung good sides niya para sa akin kaysa dun sa bad side. Ano ba yung red flag na tinutukoy mo, Apple? Pinapaya niya ako publicly. In public places. Paano? Sinisigawan ka niya? Ganon?
Sisigawan niya ako, ganun po. Lagi nangyayari yan? Pag nag-aaway po kami, sir. Ba't ba kasi nag-aaway sa public places? Hindi. Ako po, sir, hindi po talaga ako nakikipag-away sa public places. Siya yung hindi nakakapag-hold ng temper niya. So, nagagalit siya kahit may ibang tao sa paligid? Yes po. Ano yung mga nagagalit niya? May pasensya niya, gano'n? Halimbawa po, nung nakapasa siya sa board exam, tapos pumunta kami sa office niya. Then, kinongratulate siya nung girl. Ang tagal nung umawak sa kamay niya. Tapos, parang na-disrespect ako that time. Parang wala ako dun sa scene. Tapos, sinabi ko lang naman yun sa kanya. Tapos yun, nagalit na siya. Parang napaka-defensive niya. Ikaw, wala kang kasalanan doon? Wala po, wala. Meron. Kasi, sir, meron. Bakit? Bakit, sir? Ang toxic mo naman, kinongratulate lang siya? Parang kasi nakahawak sa kamay niya, sir. No. Toxic ka. You have to understand, that is the day that he passed a board exam. You should have given him that day. Ito naman. Ano ba naman ibigay mo sa kanya yung araw na yon? Bakit ka gagawa ng issue? Kinongratulate siya, people are happy for him. Baka naman walang mali siya yon. Andun ka naman. Siya lang kasi yung nag-congratulate. Hindi ko alam kung sino siya sa buhay ng asawa ko kasi excuse me, Apple. Ang point ko dito, you interpreted the day as being about you. Na-disrespect ako, ganun. Hindi mo araw. Yun, araw niya yun eh. Ba't ka naman gagawa ng issue sa araw na yung pagpasa niya ng board exam, it's just one day. Pero bago siya nakapasa, pinaghirapan niya yun eh. Ba't mo naman sisirain? Sagutin mo ako, tinatanong kita. Baka tanungin kita ng Pythagorean theorem ulit. Sige. Kasi sir, sa akin kasi wala kasi akong ganung eksena sa ibang guy. Hindi yun ang point. No. You are trying to justify this. Naintindihan kita, nakakaselos yun. Pero mano man lang kinabukasan. Ikaw yung walang pinipiling magselos kahit nasa labas kayo eh. Come to your senses. Sinama ka niya doon. Oh. Kinongratulate siya. Ikaw naman. Moment niya yun, isisirain mo. Sino si Pythagoras? Yun na lang sagutin mo. Sino siya? Sige, sir. Yun na lang yung pag-usapan natin. Diba? Kahit masisigawan ka talaga kung ganyan ka ka-toxic. Hindi ko sinasabing tama May dahilan eh. Ano pa pinagawa niyo? Kasi sir, kaya na din ganun ako sa kanya kasi siya naman yung nagbibigay ng reason na like, LDR kasi kami, sir. Kasi CPR siya. Tapos, nung umuwi siya dito, magkakilala kami ng high school, schoolmates kami. Pag uwi na dito, nag-getting to know pa kami, hindi ko siya sinagot overseas kasi gusto ko siya makilala. Tapos, nung nakilala ko siya, yun, marami pala siyang kikitain, maraming babae pala na yung nakakausap niya sa site. Tapos may na-discover ako na pinapili na pala siya between yung babae pinapili na pala siya, kung yung ex niya na niloko siya or ako. Wala akong kaalaman ng sir, hindi niya sinasabi sa akin. Magjowa ba kayo noon? Hindi pa kami magjowa, pero sir, nag-uusap na po kami. Ano ngayon? Hindi naman kayo magjowa. Ba't mo nirereklamo yun? Kasi sir, parang nag-MU kami nun. So, wait lang. Nag-MU ka nang hindi mo pa nakikita, tapos nagreklamo ako nung nakita mo na kung anong estado niya? Hindi. Kasi sa akin, sir, pag nakikipag-usap ako, parang wala naman kasi ako kinakausap ng iba. Look, ikaw yon. You cannot impose your own person to another person.
I mean, sir. Ikaw yun eh. Alam mo, sa totoo lang, gusto mo bang ituloy ito? Apple, alam mo, sa totoo lang, hindi kaya ikaw yung trigger ng kanyang pagiging mainit ng ulo. Hindi kaya ikaw yung... Asan ba yung... Teka lang, kukunin ko lang yung ko dito, tsako. Tsatsakohin kita. Grabe naman, sir. O, sige, Arnis na lang. Huwag naman. Sakit-sakit na nga ng puso ko, sir. Oh, sorry sa kinikwento mo sa akin. Ay, nako. Talaga naman, Apple. Ano pa mga red flag niya? Yun nga, sir, yung eto na. Ito, yun yung mga red flags ng mga may babae pala siyang kikitain. So, ang dami mo palang babae kikitain. So, bakit sinasali mo pa ako? No option. Yung ganun, sir, yung feeling ko kaya naiinis ako kasi ang unfair sa akin na ang dami niya pang kikitain. Apple. Di sana din niya na lang sinali. Apple. This happened. Yes. This happened 13 years ago. Meron na kayong 10-year-old na anak, meron na kayong 3 taong gulang na anak, nagjowa ka ng sima na hindi mo nakikita ever, umemu ka according to you, di ba? Karapatan ba niya mamili ng pwede niya maging girlfriend because he has limited time on land? Kasi seafarer siya, karapatan niya yon. Ginawa ba niya kayo sabay-sabay? Hindi. Kikitain niya kayo. It's within his free will as a man to scout for whoever fits him best. Masakit marinig, pero totoo yun. Kahit may mga sinabi siya, sir, na mga promises or nag-commit siya sa akin. Look, nung kayo ba niloko ka niya, yung pag-usapan natin, baka may history siya. Nung kayo ba nanloko na? Yes po. Ayan, yan ang pag-usapan natin. Yan ang mali niya. Ha? Yun lang yun kasi, sir, basta masakit kasi para sa akin yung ginawa niya noon. So, kailan kanya niloko? Kailan kanya niloko? Kaya nagpatuloy pa rin yung relationship. Kailan kanya niloko? Come again, sir? Kailan kanya niloko? Hindi ko na. Kasi random years, sir, eh. Yung mga natatandaan ko, yung mga nakikipag-chat siya sa micro-cheating. Nakikipag-chat siya sa iba't ibang babae. Tapos mag-uwi na dito, mga naka-block na. Then, i-confirm ko siya, sasabihin, lagi niya dinideny. Basta laging ganun, sir. Ano yung mga chat nila? Paano pa? Wala, sir. Deleted na. Hindi ko na siya paano mo alam na nakikipag-chat? Kung deleted na, saan mo nakita? Kasi, sir, meron kasi kami isang application na kung saan din kami talaga nag-uusap. Ano yun? Anong app yun? Sabihin ka, sir? Ano yun? Tsaka huwag mo akong tawagin, sir. Papa Jack lang po. Papa Jackson po. Papa Jackson. Yan. Anong app yun? Hindi, yung Imo. Ha? Imo, IMO. Imo? Yeah. May ganun ba? Meron pa talaga? Yes, sir. Talaga? Ginagamit yun. Mas matagal mas tipid siya sa load sa mga... Talaga? Imo? Yes po. Meron pa. Yes. Sorry, hindi ko alam. Pasensya ka na. Yes. Ayun po. Kaya alam ko na may mga kachat siya doon kasi pagdating dito naka-block na eh. Okay. Yan, so walang years na rin para ma-record yung mga messages nila. Pero yung dinay niya, lagi yun. Then, lalabas siya sa, mag-shore leave siya. Nag-shore leave siya one time sa SG. Tapos, pinayagan ko siya. Tapos, may nag-upload sila ng mga pictures ng mga kasamahan niya. Then, sabi ko sa kanya, nung umuwi siya dito, hindi nakapatay lang yung phone niya for a month. Tapos, chinek ko yung phone niya, binuksan ko. Sabi ko, bakit nakapatay lang ito? Binuksan ko, then na-discover ko din may picture siya ng babae. May picture ng babae na naka-akbay siya. Ay, sa Mexico pala to, sir. Yung naka-akbay siya. May anak na kami nito eh. Kakapanganak ko lang. So, kakauwi niya lang mag-performance yung baby namin. Naka-akbay siya. Tapos yung akbay niya, sir, sobrang hapit. Yung sobrang higpit sa braso ng girl. Ilan sila sa picture? Dalawa lang sila. Dalawa lang po. Sino yung babae? Pinay? No, Mexican. Mexican.
Ano yun? Tawag nito? Ano yung setting? Ano ba? Nasaan sila? Nasa park sila. Sabi niya sa akin, nasa park daw sila. Tapos nakita lang daw niya yun. Nasaan sila? Nasaan? Sa park. A park? At sa park. Opo. Yun yung sabi, yun yung kwento niya, sir. Di ko alam kung saan niya pinulot yun or dinala niya lang doon. Di ko alam, sir. Ilang picture yung nakita mo? Isa lang. Isa lang. Maganda yung Pinay. Hindi Pinay, sir. Mexican na. Maganda yung Mexican. Hindi po maganda kasi po isang buwit lang yung kilay niya. So, hindi ka nagagandahan na mapangitan ka? Hindi. Nagagandahan po ako sa mga Latina pero yung babae sa picture, hindi naman. Siguro, kaya ano siya kasi na... Sino mas maganda? Nakalabas lang yung nakalabas yung Coco Melon. Teka nga muna, ano ba yun? Street performer ba yun? Ano ba? Hindi ko alam. Hindi siya performer eh. Naka-spaghetti step na pa-V. Yung niya. Ayoko kasi mag-judge, Papa Jack. Okay lang, na-judge mo na. Huli na lahat. Ayoko mag-judge kung ano siya. Kung performer ba siya or what. Pero makikita mo suot yun, di ba? Kung nagpa-picture siya kasi attraction sa park yun or ano? I don't know kung na-attract siya doon. Kasi hindi ko naman tinatanong ko kung attraction ba sa park yung babaeng yon, performer ba yun doon, or dinate niya ba yun? Ano ba yun? Gusto ko wala po akong idea, sir. Hindi niya po kinuwenta sa akin, wala siya sinabi. Pero tinanong mo, di ba? Basta sinabi lang po niya, nakita lang po niya sa park tapos nagpa-picture siya. Bakit na siya nagpa-picture? Kasi nung nakita niya siguro yung Coco Melon, sir. Yun. Ang hilig niya sa Coco Melon. Ako talaga yung mga Coco Melon na yan. Tapos, ayun. Tapos, inagalit ako sa kanya nun. Then, pero tuloy-tuloy pa rin kami, no? Yung lumabas siya sa SG, sakto merong nag-add sa kanya na trans man, ano tawag doon? Yung Becky na, transgender, gano'n. Kasi yung ganyan, sir. Ayun po. Nagtataka ko bakit pinad siya sa Facebook. Sakto nasa SG siya. Tapos, upon stalking din sa transgender na yun, trans woman yun, nakita ko na they are partying at the streets. Tapos, marami siyang kasamang mga liberated ko kung girls or transgender din yun, iinuman sila sa daan. Pero sa sa SG. Tapos, parang yun nagda-club yun. Yun ang nagda-club. Kasi, based sa mga pictures na nakita ko. Sakto nag-shore leave siya. Hindi ko alam kung anong ginawa niya nung nag-shore leave siya. Kaya, yun. Tinatanong ko sa kanya yun, pero nagdi-deny pa rin siya. Kasi sabi ko, what ako incidents na nasa SG ka, tapos may nag-add sa'yo na nasa SG. Pero yun na, Pinoy. Umuwi din dito yung trans woman na yun. Tapos, pumupunta din siya sa SG, pa-confront lang ganyan. So, nagtataka ako. So, wait lang. Are you implying na kung sakasakali itong asawa mo papatol sa transgender? I don't know, I'm not saying na there are lesser people. I'm just saying, do you think it's within his cup of tea na gusto niya yon? Hindi ko alam, sir. Kasi yung trans woman, wait lang. Then why are you telling this? Kasi so far, you have not told me anything that's constitute to him cheating on you. Inaantay ko, ano yung cheating dito? Look, your husband, no. Your husband is a seafarer. He travels the world. It is but normal for him to encounter people from all over the world because he travels the world. Unless you can tell me a very exact scenario kung saan you have a proof that he cheated on you. Wala akong magagawa, sir, kasi hindi marunong siya mag-delete kasi hindi naman all the time nasa kanya yung attention ko dahil may inaalagaan akong bata.
Dahil wala naman po akong kasama sa bahay. Kami dalawa lang po. Alam mo, Apple, I have a feeling that even if your husband can prove his innocence, gagawa ka ng kwento para maging totoo yung hinala mo. May tanong ako sa iyo, ma'am. Ilang taong ka na po? 37 po. 37. Mga anong oras ka mag-isa sa bahay? Everyday. Everyday. Mga anong oras yon? 24/7. Mag-isa ka lang. May anak ka, di ba? Yes po. Kami dalawa lang. Di ba dalawa anak mo? Yes po, that time. Hindi, ngayon. Tinatanong kita ngayon. Yes. Ngayon. Mga anong oras pag wala, nasa school yung mga anak mo, ganon? Hindi, yung eldest lang po yung nasa school. Tinatanong ko lang kasi, pag kayo lang ng sarili mo, hindi ka ba natoxic ang sarili mo? Ha? Hindi ka nabibigatan sa ganyang pakaramdam? Hindi, start ko na itong let go, sir, kasi napapagod na po ako kasi paulit-ulit na lang hindi nagawa. Cheating, tapos manunumbat. No. Excuse me. Paulit-ulit na lang po yun, Apple, stop throwing around the word cheating if you don't have any proof. I still don't hear it from you na meron kang proof. I can very well respect kung meron kang proof. Of course. But you want me to be honest with you? Yes. Ikaw yung tipo ng asawa na masarap paglihiman dahil puro ka hinala. Totoo lang. Puro ka hinala. Ang nagger-nagger mo. Hindi po ako nagger, sir. Siya po yung nagger sa amin. Okay, perfect ka. Okay, sorry. Hindi, sir. Hindi ako perfect. Pero maniwala po kayo sa akin kapag nag-away kami, talagang mabunga nga talaga siya. O, di naman po ako nag-away pag walang reason. Ano reason? Okay, ganito. Okay, ganito. Apple. Okay, hindi mo ako kaaway ha, kakampi mo ako. Alright, I'm your friend. But with what you're doing to yourself, you are self-sabotaging your interest. Ikaw mismo. Sabi mo kasi nag-cheat yung asawa mo. Wala naman tayong proof. Look, kung may proof, well, let's listen to it. Pero you are so convinced that he cheated on you. Tignan mo ha. Hanggang ngayon, for all we know, baka tama yung hinala mo. But hinala eh. I'm so objective when it comes to considering the details of what you can tell me. Hanggang ngayon, yung nangyari kung bakit ka nagkakilala, bit mo, that was 13 years ago. Ano ka ba? Hindi mo ma-let go yun? Okay na po. Just to give you a context na po kasi kung bakit, sabi niyo po kasi kanina, bakit is it ang haba ng age gap ng anak ko, ganun. Kasi, yun na, may mga nadidiscover ako sa kanya. Tapos, pagaling lang talaga yung magbura, sir. Tapos, pero yung iba, di talaga niya nabubura kasi sir, nandito na siya noon sa Pinas. Boyfriend ko na siya noon for a month. Tapos, nakita ko na yung mga, may kikitain pa rin talaga. Nakaplano na on board. Tapos pagdating dito, parent pa rin pala. Yeah, I know, but that was 13 years ago. Yes po. Yun po yung kinukwento ko, sir, na Papa Jackson. Ang point ko dito, Apple, you had all the years to exit the relationship. Sana umiwalay ka na 10 years ago, 5 years ago, 13 years later. Hindi mo pa pwedeng bitbitin yan buong buhay mo tapos i-complain mo every time it's convenient to you para manumbat sa kanya. It doesn't work that way. Yeah, at some point, kung tinanggap mo na, papakasalan ko yung taong feeling ko manloloko, at some point, you have to start over again. Inasawa mo na, nagpakasal na kayo eh.
it is not wise na sabihin mo na may red flag ako nakita sa kanya 13 years ago. It does not count anymore. Hindi sir, di ba, kinasal kami 2014, 2012 kami. 2014 kami kinasal. Tapos, nung buntis ako, yun yung nagpunta siya sa Mexico. Hindi ko alam kung nakalimutan lang niyang burahin yung picture. Pero kung wala naman kasi masama doon, ba't hindi niya sinama sa upload? Sabi ko, okay lang naman yun kung wala naman, doon Wait lang. Alam mo, ikaw, binobola mo sarili mo. Kung, wait lang, no, I don't believe you for 1 second na okay lang yon. Tigilan mo ako. Kasi sir, no, excuse me, may sasabihin pa ko. Apple, unang-una, it is weird that he uploads that. Weird yon. Hindi naman niya asawa, ba't niya upload yon? Pangalawa, kinongratulate niya lang siya, nagagwawala ka eh. Ba't niya pa i-upload yon? Ano ka ba? So wag mo sabihin na okay lang sa akin yan sa in-upload mo kung walang mali siya. Magwawala ka pa rin. Alam mo yan. You are so confusing. Look, I am a big believer that you will always attract your own kind. Kung ganyan ka ka-toxic, maniwala ka, makakatagpo ka ng it's either toxic na tao or magtitigan ng toxicity mo. Hindi ka ba nabibigatan sa sarili mo na ganyan yung pakiramdam mo araw-araw? Tinigilan ko na yung Papa Jax, hindi na ako ganun. Hindi na ako yung binabantayan siya. Kasi napagod na ako, nakakapagod mag-stalk, nakakapagod na tamang ginala, nakakapagod na ako magselos. Ayoko nang bahala na siya pag nag-showbiz siya. Dumating na ako sa point na gano'n, Papa Jackson, wala na akong pakil. Hindi yan ang point, mami. Dumating ka sa punto na umabot ka sa punto na wala ka ng pakialam. Di ba? Yun ang kinikwento mo sa akin. In the impression na niloloko ka niya. Pero wala kang proof. Ma'am, ganito, you could be right for all we know. Baka tama ka. But I cannot just go ahead and accept, sabihin mo sa akin na niloloko po niya ako without me asking, paano kanya niloloko? Anong proof mo? Ngayon, pag sabi mo sa akin na nabura niya wala po akong proof well, anong mag-agree ba ako sa'yo? Now, po yung mga text messages noon na nung 1 month pa lang kami. Tapos, may balak pa siya makipagkita sa iba habang kami na. Apple. You learned that 1 month kayo, tama? Yes, you had all that time para makipaghiwalay. Bakit di mo ginawa? Ginawa ko na kasi yun ang kulit-kulit niya eh. Exactly. So, ayaw mo makipaghiwalay. Hindi, yun na kasi ang kulit niya, sir. Halimbawa, nasa pila siya ng POE. Apple. No. Alis siya dun, tapos pupuntahan na ako. 13 years na kayo ngayon. It does not look okay that pinag-aawain natin what happened 1 month into the relationship 13 years ago. For crying out loud. Bagong-bago pa lang yung MOA nun. Yung Makapagal, wala pang lubak nun. Yung Skyway, wala pang extension nun. Hanggang ngayon lang yun, sir. Yung ngayon po kasi, grabe na talagang yung habang tumatagal kasi doon ko nakita na manunumbat siya samantalang pinag-alaga niya ako ng anak ko. Wait. Excuse me? Pinag-alaga ka niya, Nino? Ng anak namin. Sino mag-aalaga? Wala nga po mag-aalaga, kaya nga po nasa bahay ako. Ang problema, sinusumbatan niya ako. For me, kasi ito, ma'am. Well, hindi nga ako kumuha ng katulong para alam Apple. Yes po. Alam mo, sa part na yan, naiintindihan kita, ha? Nakaka-degrade ng pagkatao yan.
But I also have an inkling, meron akong hunch, that a lot of the things that were told, di ba, or said to you, ay bahagi ng mas malaking away kasi nga nag-aaway kayo sa dami ng issue ninyong dalawa. When you're fighting, when he's fighting with you and when you're fighting with him, lahat ng pwede niyang isabihin sa'yo para masaktan ka, sasabihin niya yan. In the same manner, ganun ka rin sa kanya. Lahat ng pwede mong ibintang sa kanya, na pa pwede mong maisip, ibibintang mo din. Look, you could be right for all we know. Pwedeng tama ka. In the same manner, pwedeng mali ka rin. May inom ko ba soju? Crying. May soju ako dito. Peach flavor. Papadala ko sa iyo. Ipapalalamog ko. Ay, may kailang may 3 gulang na anak ka eh. Hindi mo... Gusto mo ng payo ko sa'yo? Apple? Yes po. I do not know, kaibigan mo ako ha. Hindi ko alam, Apple, whether yung relationship ninyo will succeed or not. Kung ganyan kayong dalawa sa bawat isa. Okay? Hindi ko alam. If it will succeed or not. That I cannot say. Kasi masyado kayong toxic magkasama. But, at some point, mag-benefit ka naman by improving your own attitude. Alam mo, ang toxic mo. Whether you believe me or not, yes, you are so toxic. Napaka-toxic mo. Ikaw ba nare-realize mo yon? Siguro before toxic ako, sir. Hindi ko narinig yon. Ano yon? Dati po, bata-bata pa kami, siguro, toxic na talaga ako. Ngayon, hindi ka na toxic? Seryoso talaga ako. Ngayon, hindi ko na siya pinakailangan. Feeling mo ba dahil di ka nakikialam, di ka na toxic? Toxicity pa rin yan. Ayoko na po kasi that's still toxicity, Apple. It's not solving a problem. It builds up something inside that at one point, somewhere in time, sasabog pa rin yan. That's still you refusing to solve a problem. That's still part of toxicity. Bakit ba mayroon kayong impression na pag tahimik kayo, hindi kayo toxic? Toxicity pa rin yan. Kasi sir, kapag pinag-uusapan, parang hindi siya open doon. Tapos, siguro nakita ko dito na mas maikli lang yung panahon na magkasama kami. Mga 1 month, 2 months lang siya dito na naalis na siya. 10 months, 11 months siyang wala dito. So, parang hindi kami magkakilala. Yun. Yun po, sir. Okay. Tapos, yun, sinabi yung time sa wala siya dito, dahil hindi kami magkasama. Kasi umikot lang yung mundo ko sa sabi nila. Okay, ganito I don't know your routine bilang mag-asawa kayo Number 1, I hope that you polish things out para maayos kayong dalawa. I sincerely wish you that. In the same manner, if he is coming home to go to you, ganito yan Okay, I will break to you the news. Ready ka? Yes. Your husband is a seafarer. Hindi ko lalahatin. But if he wants to cheat on you, he can very well do so. Okay? If your husband wants to cheat on you, you will not know about it. He can very well do so. Now, why am I saying this? Because you're only deterrent, ang pwede mo lang pamigil para hindi kanya lokohin, 2 bagay. Number 1, that is if he is loyal. And number 2, bibigyan mo siya ng dahilan na mahiya sa'yo. Wala ka nung pangalawa.
Ang toxic mo, ang dami ko na narinig na kwento. Ba't mo niloko yung asawa mo? Nagger eh. Hindi magiging tama kahit kailan yun. But the damage will be there. You are not helping yourself. Uuwi siya ng 1 month, wala kang pakialam. Imbis na ihanda mo yung bahay niyo para maging palasyo niya, mag-aaway pa kayo. Gusto ba niyang umuwi? Uuwi siya para mo siyang ini-interrogate, parang investigador ka. Imagine mo kung 1 month lang siya dyan, imbis na naglalambingan kayo, he will spend half of his time magpapaliwanag sa'yo. Trying to prove him wrong and trying to prove na lahat ng hinala mo tama. Tinatanong kita ngayon, you cannot even come up with anything concrete. Babalik mo 13 years ago. Ano ka ba naman? Ayun nga, sir. Ito kasi, sir, kaya Papa Jackson, sige, isa pang sir ka dyan. Tatanungin ko sa'yo anong pagkakaiba ng X and Y axis. Bahala ka. Papa Jackson naman eh. Sige. Ayaw mo mathematics, anong pagkakaiba ng look sa laot? Sibika at kultura. Ha? Ano ang 5 anyong lupa? Kapatagan, bundok, burol, talampas, at yung pang-5, start with letter L. Lambak. Ano ang lambak? Ang lambak ay 2 mataas na kabundukan na sa pagitan ay merong... Hindi, lambak ay 2 mataas na anyong lupa o kabundukan na sa pagitan ay merong kapatagan. Lambak. Ang talampas ay mataas na anyong lupa gaya ng bundok na may kapatagan sa taas. Talampas. Ano? Palagay niyo, nag-aaral ako ha. Hindi naman yan yung advice mo dapat eh. Huwag niyo ako ano. Ano ang pagkakaiba ng look sa laot? Ha? Sige. Yan na lang. Anong pagkakaiba ng look sa laot? Assignment mo yan, ma'am, ha? Yung mga nagugulat, nakinig po sa teacher ko nung elementary ako. Okay, attentive ako. Ha? Hindi nyo alam ang pagkakaiba ng look sa laot? Bagsak naman. Ay, nako ka. Alam mo, ikaw, Apple, ikaw nagpapahirap ng sarili mo. Sir, di ba yung ay, talagang tinawag pa ako, sir, ha? Sige, ano yun? Yung nasa issue na ako nang nanunumbat siya, yung lahat, tawag dito, parang feeling niya si Superman siya pag nandun siya sa barko, tapos, wait lang. Feeling niya si Superman pag nasa barko. Anong kahulugan nun? Yeah. Kasi, he's always there for everyone. May mga hindi pinagbibigyan pero kailangan pag birthday ni ganito, may ganito. Dapat kapag ganito. Ako, wait. Hindi kita maintindihan. Feeling niya si Superman sinasagot niya kasi lahat, sir. Lahat na mga birthday na ganito. Kahit hindi siya willing the family. Lahat yun, bibigyan niya. Ganon. Tapos, pag bumibili ito, magre-reklamo siya. Ba't magre-reklamo? Tulong ka ng tulong pag on-board ka. Pag nandito ka, kailangan mo ng pera, di ba? May trainings ka. Kailangan mong mas-revive yung mga gastos ng kung may medical ka, magpapaano ka or what. Okay, ganito Wala kang hugutin dyan kung ganyan yung ginagawa mo. Tapos, sir, don't get me wrong, tumutulong talaga kami. Hindi na kami nagpapautang, tumutulong kami. Pero yun na yung sinasabi ko sa kanya, hindi dapat lagi nandiyan ka palagi para sa kanya. Kasi nung tayo naman yung may kailangan, wala naman nandiyan para sa atin eh. Tama ka naman. I agree with you. Ayun, sir. Yung sinabi ko sa kanya, naibigat ko naman yung point na sinasabi niya sila, mas okay na daw na kami tumutulong kaysa kami tinutulong, ay kami nagbibigay. Pero sabi ko,
you have to set limitations, boundaries, kasi hindi pwede mag-expect sa'yo yung tao na palaging meron kang ilalabas na pera. Kasi may family din tayo eh. Malaki din yung mga bata. So, ayun. Sa madaling sabi, galante siya. Yes, may on board well on board. Pero pag nandito siya sa Pilipinas, hindi niya naman kami pinapasyal. Well, ganito. Hindi kami nag-out of town. Pero okay lang yun, Papa Jack, kasi gusto ko lang, Papa Jack, kapag nandito siya, kahit maglakad lang kami dyan sa labas. Okay na sa akin yun. Yun lang, mag-spend lang siya ng time na yung walang mga, kung ano, ayoko na may naririnig na sa kanya kasi pangasawa din. Hindi ako madamot kahit sa parents niya. Kasi uniko-iko siya. Siya yung tumutulong siya yung inaasahan. Though meron naman tension yung papa niya. Pero still, tumutulong talaga. Ako yung walang nabibigay sa magulang ko, sa nanay ko. Pero it's okay. Pag meron naman ako, tinitreat ko naman yung mom ko, pero hindi yung katulad niya ng monthly talaga is meron talaga siyang binibigay. Apple? Yes po. I don't understand what's your problem. Anong problema dun, ma'am? Maybe ano po ba? Anong problema po dun? Sorry Ayun po, yun nga, yung di ba sabi, pag, yun yung isa ko pang sa kanya na kapag nandito siya, feeling niya kahit, ay pag on board siya, yun, all out siya sa ibang tao. Tapos, pag ako yung may sakit, sasabihin niya sa akin na, ba't hindi, 2 weeks lang masakit yung ulo ko. Sasabihin niya sa akin, ba't di daw ako mag-canvas sa mga clinic, ganyan kung saan pa yung mas makakamura. Kasi ganun din ba yung ginagawa niya. Pero sabi ko sa kanya, di naman ako laging may sakit. Alam mo yun, di naman ako laging may sakit, minsan lang. Tapos 2 weeks lang masakit yung ulo ko, tapos pagka-canvasin mo pa ako. Ba't hindi mo ako, magkano lang naman yung spend mo, mga around 1.5 2K sa isang check-up. Bakit kailangan ko pa mag-canvas? Kaya yun yung gusto ko na talaga na mag-work kasi sa labas, sa field, at magamit ko naman yung profession ko kasi parang manliliit ka talaga eh. Tapos yung sa lumbat siya, mag-aaway. Tapos yung iba yung pag-aaway natin, pag nag-aaway kami sa isang bagay, isusumbat niya na yung dares. Sasabihin niya na sa akin na yung mga iniipon mo, yung mga sinave mo, nakakasave ka kasi dahil sa akin. Kasi hindi ka naman makakasave kung hindi dahil sa akin. Tapos sasabihin niya pa sa akin na sa kanya nga galing yung sinisave ko. Sabi ko naman, di sana di na lang pala ako nag-save kasi isusumbat ko rin yung pati yung pag-save ko. Buti nga may nasasave ako eh. Ganun ba? Then, iba kasi siya magsalita yung parang yung kahit alam kung di dahil sa akin wala yung butil ng bigas na kinakain mo sa akin ang galing, ginaganon niya ako eh. Masakit nga naman yun. Lagi yun. Masakit nga naman yun. Lagi yun nagpapadyak. Sabihin mo na sa akin na toxic ako. Toxic ako before, pero sobrang mahal ko lang siya. Sobrang, wala kasi ako ganung issue sa kanya. Kaya sobrang tiwala din talaga siya sa akin. Kasi wala talaga siya, sa akin. Kahit sabihin mo, usok lang yan, wala. Hindi katulad sa kanya, meron kasi nilid siya ng evidence sa Shabaw, pero yun nga, hindi pa siya yung sufficient evidence, kumbaga. So, yun, walang bakas. May bakas na pero wala talaga pinaka-context. Pero feel ko talaga meron. Pero yun nga, Papa Jackson, gumapit na nga ako dun sa mga gano'n na binabantayan ko siya. So, yung bibigyan na hindi ko matanggap is yung pinapaya niya ako before, sabi ko sa iyo, sabi niya sa akin, ubalin mo yung sapatos na binigay ko sa iyo. Kasi akin yan, kung kami sabay alam mo,
Tapos along the road, tapos ipapakabag niya sa akin yung sapatos na binili niya, pati yung relo, akin na yan. Di ba sa akin yan? Tapos nung nagtatrabaho na ako doon, di ba yung ATM mo? Sabi niya, sige, pati ATM mo, akin na yan. Kasi pinag-aral niya ako for 2 years. Teka nga muna, wait lang. Let's put context to that. Yes. Nag-away ka sa... Ano yung pinag-aawayan nyo na? Meron yan. Ano pinag-aawayan nyo na? Hindi ko na maalala. Meron yan. Hindi ko na maalala. Hindi ko na sabi sa Papa Jack. Okay, Hindi ko maalala kasi dalaga pa ako na din. Wait, ganito ano? Okay. Can we slow down a little bit here? Oh, yes. Okay. Masinsinan kitang kakausapin, ha? Yes. Okay. I want you to listen that to me with your heart and not with your mind. Okay lang? Bubuksan mo na kaunti yung puso mo ngayong gabi, ha? Okay lang, ma'am? Opo. Because I have an impression na at some point, ayaw mo naman itong masira lahat. Tama, mali? Yes. Okay. Pero ayoko na. Ayoko na. Ay, ayaw mo na ba? Ayoko na nakipag-break na ako sa kanya noong September. Kung sana kayo nang pa sinabi sa akin, te. Ano pala naman eh. Ba't ko ba sinasave to? Okay na pala. Okay. Anong problema pala ngayon? Hiwalay na pala kayo. Nag-iwalay na kami, di ba? Oh. Tapos longing ako sa attention. Yung mga hindi niya nabigay sa akin kasi ang lahi-lahi niya. Pero hindi niya na-fulfill yun. Tsaka yung mga... Grabe kasi hindi naman ako ganito. Ginagawa ko na ngayon yung ginagawa niya dati. Microchipping. Ginagawa mo na rin. Yeah. Kasi nakita ito kasi Papa Jackson nung nakipag-iwalay ako sa kanya 2 days after September 28 ako nakipag-iwalay 2 days after na-discover ko na meron na daw babae din sa sa app niya kasi connected siya sa akin. Sabi ko, nagtataka lang ako sa kanya kasi bakit siya na-add yung girl dun sa application na yun. Ay nakalagay doon, added him through his number. That the girl added him up through his number. So, ano ba ito? Nagpapalitan ba ito ng digits? Saan niya ito nakilala? Kasi nag-shorelink pa rin naman siya. So, hindi ko na alam. Sabi ko, tama. At least, let go ko lang. Kasi ayoko na eh. Kung magkaroon ka ba ng iba, okay na yun. Matagal. At saka, babadyak nitong January, early January this year. Ano na kami, labo-labo na talaga. Tapos, nakikita siya ng anak ko na nag-aaway kami. Nakikita mo niya pa ako sa taas. Tapos andito yung mga ano ko tumig. Ayoko na eh. Umalis na ako eh sa conversation eh. Kasi siya mabawa nga. Ayoko na yung gano'n. Kaya umakit na lang ako. Kasi hindi ako mananalo sa kanya. Kasi grabe yung niya. Pag nag-start siya magbuka ako naman, babatuin ko na lang siya ng mga bagay or hindi ko na alam gagawin ko kasi hindi ko masabayan yung bibig niya talaga talagang talaga siya eh. Narap-rapin ka talaga eh. Teka lang, wait lang, mamaya na yan. Okay, naghiwalay na kayo, September, Ano yan, may ka-chat? Meron ka na rin ka-chat? Meron ako mga ka-chat, kaya lang, hindi ko ito nangyayari sa akin ngayon kasi naghanap na ako ng attention, naghanap ako ng kausap. Yun, tapos nagkaroon ako ng boyfriend, pero lang, online lang. Oh, may boyfriend na siya. Dalaga ka na, hindi na bata. Hindi, tinatry ko lang, kasi tinitingnan ko lang, ano feeling ng malaya, yung ganito, yung parang, alam mo yun, yung, ano ba feeling? Sige, gusto ko din magkaroon ng chat na ganito. Kasi dati, pag may ka-chat ako, may nag-chat sa akin, tapos nagko-contest mo, iaano ko na eh. Pero nandito lang yun sa Pinas, pero hindi ko naman pinapatulan. Tapos, pero ito ngayon talaga, parang umabot na ako sa sukdulan na ayoko na. Ayoko na talaga, parang gusto ko lang mawala talaga kasi katulad dyan, pauwi na naman siya dito. Alam niyo po, wala na kasi yung respect eh. Binigyan ko siya sa lahat ng social media account. Pero may isa akong account na ginagamit pang spy before.
Kaya ako pinakausap kasi friends kami doon. So, wait lang. Binlock mo siya, pero nag-uusap pa rin kayo kasi may ibang account na pang-usap. Yes, kasi po... Binlock mo pa, ganun rin pala. Hindi ko akalain na... Hindi ko kasi ginagamit yung Papa Jackson. Hindi ko akalain na hahanapin niya yun, magkakainin siya. Sabi ko, siguro hindi naman niya ito hanapin kasi hindi ko naman ito ginagamit. Wait lang. Nag-PM siya doon. Ba't di mo blinak? Ba't nag-reply? Kasi po, we still have to talk about certain things about sa mga bata. Kasi hindi pwede yung basta ko na lang hindi pinakita sa kanya. So nagsabi ka na ba sa kanya na may boyfriend ka na online? No, hindi ako na siyang idea. Ha? Kasi I have any idea. Sino ba naman magsasabi rin yung boyfriend na ako? So, sa madaling sabi, gusto mo ikaw to may nagjumawa ng iba, gusto mo ikaw tama? Hindi po, sir. I mean, di ba kaya hindi ko naman po siya sabi tama yung ginawa ko, kaya nga po, nandito po ako ngayon. Sige for advice. Kasi, kasi parang hindi ko na kilala yung sarili ko. Kasi sobrang sakit mo talaga. Yung mga nangyayari. Then, ito pa yung ginawa niya kasi, akala ko, for the kids lang, kaya usap-usap. Pero hold ako sa kanya. Tapos siya, hindi kami okay. Naghiwalay na kami. Tapos mag-I love you, mag-I miss you. Yun. Eh, sabi ko sa kanya, tigilan mo na yun kasi wala na tayo. Hindi lang ko yan. Kasi hindi ko na naman siseryosohin to eh. Tapos pag-iwalay ako. Kasi hindi siya naniniwala na makikipag-iwalay ako. Anong tanong mo sa akin, Apple? Ano po? Anong tanong mo sa akin? Okay lang. Okay. Hindi na tama itong ginagawa ko. Kasi, nagipag-usap ako sa iba't ibang guy. Pero hindi nabibili naman ako. Hindi yung kung sino-sino. Siguro mga... Wala akong pakialam kung sino kausap mo. Tinatanong kita, anong tanong mo sa akin? Ano po yung ano po yung advice ko po sa akin? Kasi, si Papa Jackson, one time niyaya niya ako yung video call thing. Tapos, ginagawa namin yun. Honestly, to be honest. Pero, wala na talaga akong gana sa kanya. Tapos, ang sabi niya sa akin, sige na, babayaran na lang kita. Ganun na yung sinabi niya sa akin. So, nabastos na talaga. Sabi ko, tama lang siguro itong decision na ginawa ko. Ayun na yan. Tapos, akong usap na lang sa iba kasi wala na rin respect. Wait lang. So, let's have this in context. Sa madaling sabi, hindi niya tinatanggap na hiwalay na kayo. Tama? Ayun, hindi niya yung sinaseryoso. Wait lang po. Ma'am, wait lang. Ano muna, one at a time po. Magtatanong ako. Sagutin mo lang po yung mga tanong ko. Hindi niya tinatanggap na hiwalay na kayo. Tama? So, nung nagkaroon siya, ma'am, wait lang po. Nakakaintindi po ako, huwag kayong mag-alala. Okay? Sa madaling sabi, nung time nahanap ka niya sa isang account na hindi mo siya binlock, sinabi niya sa'yo, mag-video call tayo, sexy time. Tama? Hindi naman agad-agad, sir. Wait na, wala akong pakialam kung agad-agad, pero niyaya ka niya. Oh, yes po. Okay, ngayon, sabi mo, ayaw mo. Sabi niya, di ba yaran kita? Sabi niya, di ba? Opo. Okay. So, sabi mo, tamang iniwan lang kita kasi parang ayaw mo na yon. Tama, mali? Ano po? Sabi mo, di ba, siguro nga tamang iniwan mo na siya kasi hindi mo na kayang gawin. Tama? Hindi ko na kayang gawin kasi wala na akong galas sa kanya at saka mababasusan na ako sa ginagawa niya. Ibig sabihin, hindi siya naniniwalang hiwalay kayo. Ikaw lang ang naniniwalang hiwalay kayo. Hindi, kasi papadyak maniwala ka sa akin. Mutual decision, isip mo mahal na siya noon. Okay na bago ko siya i-block. Sabi ko sa kanya, malaya ka na. Hindi na kami nag-usap for ilang weeks. Tapos nung na-contact niya o gano'n na, yung parang back to normal na naman, yung medyo babalik ulit. Kasi, okay. Ibig sabihin, wait lang, huwag kang umiyak.
There's no room for that, for those tears right now. Ibig sabihin, para sa asawa mo, nag-aaway lang kayo. Hindi kayo hiwalay. That, whether tama ka o mali ka, that's basically what happened. Hindi siya naniniwalang hiwalay na kayo. Tama? Hindi siya siguro. Okay, wait lang. Stop being defensive. I'm asking a very basic question. Huwag kang umiyak. Walang dahilan para umiyak ka. May jowa ka ng iba eh. Umiyak ka. Hindi, kasi wala na kami. Wala kang pakialam. Nagjowa ka ng iba. Wait, I'm going to ask questions. Yung mister mo uuwi, di ba? Yes po. Ba't di mo sabihin sa kanya na nagjowa ka ng iba online? May ginagawa sa ibang lalaki. Sige po, kung yun po yung advice mo. Hindi, tinatanong kita. Hindi ko sinasabi gawin mo. Bakit di mo sinabi sa kanya? Wala, hindi ko sinabi. Wala na kami. Kung pa sasabihin sa kanya. Hindi, nako. Alam mo, Apple, napaka-ipokrita mong tao. Totoo. You exist in a world that you are the sole victim na kahit may magawa ka, feeling mo, ikaw pa rin ang victim. Alam ko naman po na mali yun, sir. Alam ko na kaya sabi ko sa'yo, sir, hindi ko nakilala yung sarili ko, di ba? No, tigilan mo yan. That's an alibi. Kasi pag sa'yo sinabi yan, diba, sinabi mo sa kanya, bakit ka merong kachat na babae? Pag ang sinabi niya sa'yo, hindi ko nakilala sarili ko, kaya nakipag-chat ako, magiging tama ba siya? Hindi ba kasi katulad yung treatment niya sa akin, yung ginagawa ko sa akin. Doon ako nanunod ng ganyan. Oh my God. Hindi ko naman kasi naman na pinapakain lang kita. Hindi ko siya kasundat sa akin lahat. Oh. Tama ka sa part na yan kung sino batang kanya. But then again, you have to remember, there's a context to that. May pinanggalingan niyang away na yan kung bakit nasabi mo sa sakit na yan. Ang kinikwento mo lang sa akin dito ay yung part na kung saan sinabihan ka na masakit. Pero before that, may pinag-awayan kayo. Ang naalala mo lang yung part na masakit. So, wag ka mag-cherry pick ng kwento. Ikwento mo ng buo. Ako po, pagbawa, ano ba yung pinag-awayan na sobrang dami na hindi ko na siya maalala. Well, ang point ko, Apple, ang point ko dito, sinabi yon hindi dahil gusto manumbat. Sinabi yon kasi it's him trying to make a point. Lagi pong ganun, kahit na hindi naman siya kasama sa bigla nang ipapasok yun. Di ba Apple, lagi ka rin namang toxic? Look, hindi ko siya ganito, Okay, let's slow down, no? Alam mo ba kung anong dating ng kwentuhan natin? Kung paano ba ito inumpisahan? You staged your story from all the things that you did not like from 13 years ago. Doon mo ako inumpisahan, ha? Only to admit that September, nung nakipag-break-breakan ka sa mister mo, jumawa ka online. Only to justify na nagjowa ka na ng iba. Between the two of you, wala kang proof na niloko ka niya. Ikaw may pruebang niloko mo siya, inamin mo na eh. Kasi hindi siya umaamin eh. See? Hindi ka marunong umamin ng kasalanan mo. May kasalanan kay tuturo mo yung mister mo. Alam ko naman po, Papa Jack, ngayon, sabi ko nga, alam ko naman, hindi naman po ginagawa ko. Hindi kasi ako to. Kasi dati siya lang talaga yung, kahit na gano'n yung ginagawa niya sa akin, talagang sinukat niya, talagang siya yung hindi ko magkakabati kami kahit ano pinagawa niya namin, kahit na paulit-ulit lang yung mga, hindi ko kasi, sabi mo kasi wala akong protection, meron kasi mga iniiwan na mga stain, kaya lang, wala na yung diba dati na yung napag-awain na namin, lumipas na yun, nagpatawanan na kami, okay na, binigyan na po na ng context. Kasi, diba, parang di na umaba, ito ko pa yung mga di naman, No. Apple, ang kinuwento mo dito are the parts that only justifies your narrative. Alam mo, Apple, believe me, I have been doing this show more than you've been in that marriage. Mas matagal ko nang ginagawa ito kaysa sa panahong kasal ka. So don't tell me I don't get the entire picture. I get it. Kasi
Sinabi ko na kasi yung evidence. Ba't mo ako tinawagan? Anong tanong mo? Nagbuburas siya. Anong tanong mo sa akin? Anong tanong mo sa akin, ma'am? Ang advice ko sa humingi ka ng sorry sa kanya at aminin mong gumawa ka ng iba. That's my advice to you. Okay? Okay. Yeah. From there, tingnan natin kung saan pupunta yan. Pero I think this is beyond repair. Parang gumago sa akin kasi parang gumagawa na ako ng way. Tigilan na ako kasi. Hindi. No. Nagjowa ka ng iba, huwag mo ibintang sa kanya. That part, you have to own it up. Nagjowa ka ng iba, siya pa rin may kasalanan? Hindi. Kasi di ba po, ito nag-uusap kami, di ba, tapos nag-I-love pa rin siya. Parang walang nangyari. Parang, hindi na naman siya naniniwala. May tanong ako sa'yo, Apple, may tanong ako sa'yo. Noong mga panahon na nag-I love you siya, tatawagan ka niya. To a point na sinabi niya na mag-sexy time kayo online. Bakit di mo sinabi sa kanya noong mga panahon na yun na may kausap ka ng mga lalaki online? Wala, kasi gusto ko din maramdaman niya yung ginagawa niya sa akin. Kasi nga, sinungaling ka din. Opo, nagsinungaling na rin ako kasi kasalanan niya ulit. There's no use. Kasi kasalanan niya ulit. Babay pa ako sa kanya. Ayan. So, kasalanan niya nga. Napaka-gaslighter mo naman, Apple. Kasi kung kaya niya, gagawin ko na lang din. Okay. Well, I guess that solves the problem. Alam mo, walang party ito na gusto mong aminin yung kasalanan on your own, just on your own. You really have to implicate another person para ma-justify yung kasalanan mo. Mr. Beco. Ha? Hello. Diyan ba po kayo? I'm here. Meron pa ba ang way para gusto ko gawin kasi gusto ko po kasi hindi na ito mga ginagawa ko. Ayoko na rin nakipag-usap sa iba. O di tumigil. Apol, tumigil ka lang. Ano ka ba? Meron bang way para tigilan ko yung ginagawa ko? Tumigil ka lang. Walang kailangan ritual dyan. Hindi kailangan mag-alay ng putong itim. Hindi kailangan mag-alay ng pansit na panis. Titigil ka lang. Huwag kang madrama at itigil ka lang. Huwag kang drama, paano kaya ako titigil sa ginagawa? Titigil ka lang. Hindi mo kailangan mag-alay ng kandilang pula, galing Quiapo, tapos durog na tawas. Walang ganon. Titigil ka lang. Walang kailangan. Hindi ka kailangan umiyak. Wala. Titigil ka lang. So, wag natin pagmukain na parang ang hirap po gawin, no? Titigil ka lang. At umamin ka na lalaki ka. Kasi totoo naman, nanlalaki ka. I have a wish for you, Apple. Ready? Please. I hope, bilang kaibigan, I hope that you fix how you see the world. By fixing your perspective and looking at yourself as the main contributor kung nasaan ka sa buhay ngayon. You are your own main contributor. Ikaw yon. Things are toxic, you're part of it. Jumawa ka ng lalaki, iba't iba kausap mo, several guys, kausap mo online.
Don't blame it on another person. That's you. Nobody else's fault. Ikaw yan. I hope you study the word accountability. Accountability. Huwag mo sabihin na para alam niya yung pakiramdam ng ginawa niya. Kung mag-sorry ka lang, walang but, no ifs. Yun lang yung wish ko bilang kaibigan mo. I hope that you change the way you look at the world. Oh, nanlalaki ka. Ano, na-enjoy mo na yung panlalaki mo? Ha? Hindi kasi, nausap yung gusto ko kaya lang, ayoko na kasi, gusto nila, puro kabutihan lang. Ilang linggo mo kausap yung lalaki mo? Hindi kami, parang, din kasi, siya kasi binata, tapos parang sabi ko sa kanila, para sa'yo, kasi ako may asawa. Tinatanong kita, gano'n mo katagal kausap? Tinatanong ko lang, gano'n katagal mo kausap? Hindi ko sure, mga for 3 weeks on and off. Hindi ko alam kung ilang, 3 weeks? kasi ganito. Diba, 3 days kami, tapos bigla mag-break. Ilang lalaki na kausap mo online? Ma'am, I'm not asking for the details, the specifics. Ilang lalaki na kausap mo? Siguro 7. Oh. Mas malala ka na sa mister mo. Congratulations. Mas malala ka na. Ayan, may proof. Yung kanya, wala. Good luck. Congratulations. You're worse than him. Yeah. Yeah, nga po. Kaya sabi ko sa'yo, hindi kita kailangan yung sarili ko kasi. No, kilala mo sarili mo. Decision mo yan. It's nobody else's fault. Yes, it's my choice. Yeah. Yeah. That's nobody else's fault. Ikaw yan. Kaya dito ako nagsabi kasi alam mo kung anong kulang ngayong gabi, Apple? Accountability. Nagkamali ka, nalalaki ka, nagloko ka. Diba? Have a sense of ownership sa sarili mong pagkakamali. Kahit ginawa ko kung yun. Dahil sa kanya. Dahil sa kanya. No. Alam mo, hindi ka naghiwalay. Kung naghiwalay kayo ng tuluyan, unang-una sa lahat, hindi kayo aabot sa puntong pinapahubad ka niya habang naka-video call kayo. Hindi mo lang ginawa, no. Nagala talaga kami. No. Pero nag-uusap pa rin kayo ng sexy time. Nag-uusap pa rin kayo ng sexy time. So sa utak niya, hindi kayo hiwalay. Sana, Apple, nung time na hinihingi niya sa iyo yun, dahil asawa ka naman niya, excuse me, sana nung hihingi niya yun sa iyo online, over video call, sinabi mo, hindi ko nagagawin yan kasi may boyfriend na ako ng iba. Sana sinabi mo. Hindi mo sinabi kasi gusto mo ikaw yung tama palagi. Hindi ka pa pwede maging mali. At kung maging mali ka, ibibintang mo sa iba. That's your problem. That's your problem, ma'am. Hindi ko na sinabi sa kanya magpapat siya. Wait, Apple, wag kang umiyak na parang hindi yung pa nakikita yung et-et niya kahit kailan. Nakita mo, nasubo mo na yan. Tigilan mo. Kasi sabi ko, wala talaga. Alam ko yung biglang nag-uusap. Sila yung kanya yun. No, Apple. Hindi ko talaga siya yung Apple. Ang point ko, hindi mo sinabi na nung time na yon kausap mo yung ex mo pero na hiniwalay mo ng asawa na meron ka ng boyfriend online. Yan ang bottom line. Hindi mo sinabi. So, hindi nakakaiyak yon. It's just purely your mistake. Hindi mo sinabi.
Bali pa rin po yun kasi ganito po ba, bali pa rin yun kasi kasi asawa ko pa rin ba siya, gano'n. Kahit nakipag-iwalay ako sa kanya, bawal pa rin ako jumawa. Ganun po ba yun, sir? Well, sige, let's put that into context. Let's accept for 1 minute yung tinatanong mo. Bakit di mo sinabi? Parang di nag-assume yung mister mo. Kabidyo call mo eh. Ba't di mo nga sinabi sa kanya? No, di ko ba kailangan. Exactly. Kasi nga, sinungaling ka din. Yun. So, kailangan ko na sabihin ko sa kanya kahit wala na kami. Wala na kami doon. Well, desisyon mo na po yan, ma'am. Desisyon mo na po yan. Desisyon mo na po yan. Yan ang wish ko sa'yo, ma'am. No? I hope you change the way you look at the world. Honestly, ma'am. Sana po. Kailan darating mister mo? This November po. Okay. Lapit na. So, mag-usap kayo na masinsinan. Nagbura ka ng chat nyo ng lalaki mo at yung ibang nakausap mo? Kapag hindi ko na po kasi nakausap, binubura ko sa contact kasi tinatanong po kita. Wait lang. Nagbura ka? Yes po. Okay, pareho na kayo. You are as worse as him. Lahat ng binintang mo sa kanya, you are the same doer of your own accusation. There you go. Oh, ano pagkakaiba mo sa kanya? Manloloko siya. You cannot prove it. You have intuition. Ikaw manloloko ka. We have proof. You admitted it. I'm your friend. Apple, hindi mo ako kaaway. And you are only going to hear this from a friend. Kung kaaway mo ako, binabaan na kita kanina pa. I'm still talking to you 1 hour later. 1 hour na kitang kausap. And I'm willing to talk to you until the morning. Okay lang po ako. But nothing is getting through. Wala kang pinapakinggan. Victim ka lang ng victim na sarili mo. You are not a victim here. You are as guilty as your husband. Yes. So tigilan mo na pag umamin ka, ituturo mo sa ibang tao yung kasalanan mo. Kasalanan mo yan, lumandi ka rin. Stop justifying your own stupidity. Nagloko ka, period. Oh, pauwi siya November, aminin mo yung totoo. Oh, nagbura ka ng shot. Oh, pareho ka sa kanya. Pero siya sa hindi siya umamin. Oh my God, still nandun ka pa rin? Talaga ba? Oh my, look at your attitude. Oh my God. Look at your attitude. It's so toxic. So toxic. You know what? Sorry, I don't wanna say it, but ma'am, good luck po sa buhay, ha? I will talk to you after November, maybe December, ha? Yes. Balitaan mo ako. Okay po. Mamaya punta ka sa Google, ha? Tingnan mo po anong kahulugan ng salitang accountability. You might learn something from it. Okay po. Thank you very much, ma'am, sa pagtawag sa akin. I wish you well. I mean that from the heart. Opo. Bye-bye po.